Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello, good morning everybody. Good morning po sa lahat ng nanonood ng ating ETUlay session ngayong umaga. I'm so glad that nakita-kita na naman tayo ngayong Biyernes. So it's a fun Friday na naman. Bukas, Sabado. Kumusta ang araw ninyo? I hope you're okay. I hope lahat tayo ay nasa mabuting kondisyon. Lahat tayo ay lahat tayo ay walang sakit, malulusog, and always stay hydrated. Drink water, plenty of water kasi hindi ko alam kung anong weather sa labas sa mga oras na to. Feeling ko mainit, although naka-jacket ako kasi nasa kwarto ako ngayon. What else? Ayun. So, batiin muna natin. Meron tayong suki ngayong araw na to, si Sally Kaluwad Kalimag from Banquero Integrated School, Reyna Mercedes District. Saan kaya ito lugar? I know yung lugar nyo para nababati ko yung lahat, no? And sa pagpapatuloy na ating session, masaya ako na tayo ay nasa Q4 na, Week 2. So, ibig sabihin nun, 6 na linggo na lang, bakasyon na. Grade 10, kamusta mga grades ninyo? Paalala lang, nagpapasa pa kayo ng mga modules ninyo, tandaan nyo, meron na lang tayo isang quarter para humabot. So, reminders lang mga bata, sikapin nyo kumontak sa inyong mga teachers, kausapin nyo sila, kumpletuhin nyo ang mga dapat nyo kumpletuhin. Alam ko mahirap man ang nararanasan natin ngayon, tayong lahat ay nag-a-adjust pa, but I do believe that one of these days, okay, after ng pandemya ito, balik tayo sa face-to-face. Okay, so sige, simulan na natin. So welcome sa ating Week 2. We're going to continue our discussion about ways to minimize file size in Adobe Illustrator. Alam nyo, sa kasalukuyan, nakakaramdam tayo ng konti lang naman na technical issue, no? I heard that, and I also experiencing it, na lahat ng ating Adobe accounts ay na-deactivate. But don't worry, if there are teachers who are using if there are teachers using Adobe now, mga school na gumagamit ng Adobe products or Adobe suites, don't worry. Maghintay lang tayo. Magbibigay ang Department of Education na renewal ng ating licenses. It's a promise. It's a promise. And I hope hindi tayo bibigyan ng Department of Education kasi we will never go back na gumagamit tayo ng mga pirata. So,
hindi ko yan sinasuggest na ipapirate natin yung software natin, no? But for now, we're going to take reviews of what we have learned from the preview so that marirecognize natin at magiging familiar tayo din sa mga natutuhan na natin, okay? So again, we're going to talk about week 2, ways to minimize file size in Adobe Illustrator. So to continue, ayan. We're going to talk about and continue our discussion about saving. So at the end of our tutorial, you are expected to arrange the steps in exporting different Adobe Illustrator formats. We're done with this. Nakapag-export na tayo, PNG, nakapag-export na tayo ng JPEG. We already discussed the difference between the PNG, the JPEG, the BMP, and the other file formats. No? Then, identify the different Adobe Illustrator tools used in exporting. So we already talked about the different tools in exporting. So we also talk about the steps on how to export different files. Okay, and identify the ways to minimize file size in Adobe Illustrator. So ito yung paano natin mas mapapainam yung compatibility rather. Paano natin maayos yung compatibility ng ating mga file types na ginagawa sa Adobe Illustrator. Okay? Let's have a quick review. Sabi ko nga sa inyo, pagpasensyahan niyo muna si Tutor Marco Paolo, hindi ko handle the situation for now. Hindi ko ma-open yung aking Adobe Illustrator for now, but don't worry, I will do my best na maayos natin Adobe Illustrator natin, okay? But for now, we have to be patient and we have to review all the things that we have learned from the past. So, ito, kung makita natin yung screen natin, alam ko familiar na kayo dito, but let us recall on how to open the Adobe Illustrator program, okay? Gaya nga na sinabi natin before, if we are using a Windows application or Windows operating system, lahat ng files natin or programs natin, we have to click the Start menu or the Start button. Okay, from the Start button, we have to find the Adobe Illustrator program. Saan natin siya makita? Si Adobe Illustrator ay kapamilya ni Adobe Creative Suites or the Adobe Creative Cloud. Alright? So, once na nakita nyo yung ating Illustrator, Photoshop, Adobe Reader, yan, magkakasunod na sila in alphabetical format. Alright? Yan. So once we have opened and locate the Adobe Illustrator, hi, good morning, Sylvia Pimentel. Good morning po sa'yo. Masaya akong makasama ka ngayon. Alright? So once we open our Adobe Illustrator, ayan yung ating pinaka-window. Again, bakit pa ulit-ulit si Tutor Marco Paolo? I know that hindi naman lahat ng mga students natin ngayon ay may computer sa bahay. So at least, makita nyo to, ma-familiarize kayo, makabisado nyo yung sinasabi ko, yung mga parts na pinapakita natin. Diba? Pagbalik natin ng eskwelahan, gagamit na natin yan. Familiar na tayo. Ay, ito yung mga pinakita sa amin ni Tutor Marco Paolo. Diba? Yan. So this time, as you can see on your window, gumagawa na tayo ng ating artboard or ng ating pinaka-working area. Again, anong tawag doon sa working area natin, my dear learners? I would like to see some comments. Please write your comments on our comment section. Anong tawag doon sa color white? I will just post my video here. Anong tawag doon sa color white? Okay. Ayan. So, ang tawag doon sa color white ay artboard. Alright? Mamaya meron tayong short evaluation if familiar na nga ba tayo sa parts ng ating Adobe Illustrator. Masaya, di ba? Ayan. Tuloy lang. There you go. By the way, muli ako nagpapasalamat sa SDO Bulacan, SDS Senyo Mostoles for allowing us to use the Bulacan or the SDO Bulacan self-learning module. And of course, ating EPS, Sir Joel Basalio for allowing us to use the Illustrator or the SLM file. Nawala yung share screen natin. Sorry! Wala kasi ako sa bahay ngayon. Kaya, ayan. Kaya nagkakaroon ako ng technical difficulties. Namiss ko kayo eh. 2 weeks tayo halos hindi nagkita yata. No? Hindi tayo nagkaroon ng interaction. Alright? Kaya yan. Thank you so much, Direk, for sharing my screen.
So let's review. Paano nga ba mag-save? Kasi before, napag-usapan na natin paano mag-export. Okay? We already did some export. Nag-export tayo ng files. Na-compare na natin si JPEG at si PNG, right? But now, let's have a quick review about the steps in saving the Illustrator file. Okay? So we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steps on how to save the Illustrator file. Ano kaya yung first step? Anyone from my dear learners from all over the Philippines? All right. If you answered click file, that is the first step, and you are right. All right. Good job. Okay. Next one. Let's have another. So if you choose select save as or save, you are right. How about the third step? Sige nga. Ano kaya yung third step natin? Yan, bigyan ko na kayo ng dalawang steps. So, bibigay niyo na lang sa akin is yung third step and then the succeeding step. See it? All right. If you see it there, the third step is simply you have to choose your folder location. Again, just an advice. Okay, if you're not yet familiar about folder location, doon muna tayo lagi sa desktop. Okay, kung gusto mo mas organized, doon sa desktop, maglagay ka ng folder mo, ipangalan mo yung folder mo sa pangalan mo. Okay, let's just say, ang pangalan mo ay Pedro Illustrator Files. Okay, para mas organized. And then, fourth step natin is we have to click the export as. So, pipili tayo ng dyan. Pipili tayo ng, it shouldn't be not export as, it should be save or save as. Palitan natin. Okay, correct na natin. Okay. It should be save or save as, not export as. Okay. Save or save as. Yan. Kita na, di ba? Tingnan natin. There you go. And next, we have to write the file name. Again, ang file name natin ay dapat related doon sa ginawa nating Illustrator file. Di ba? Yan. Hintay ko yung mga sugi pa. Siguro, wala silang internet ngayon. Pero don't worry, meron naman tayong replay. So, if you don't have an internet connection now, nagkakaroon kayo ng problema in your connectivity, don't worry, meron naman tayong replay. So, be part of the team replay. Hi, good morning, Ma'am Eileen Simbulan from Egaya National High School, Dasol District. Saan kaya itong Dasol? Ano? Natutuwa ako every time na nag-tutorial tayo. Marami tayong mga nag-meet na new person, may teachers, may mga estudyante na nanonood. Diba? Nakakatuwa na nakakasama kayo sa mga oras na to. Tapos, although mahirap mag-aral because of the pandemic, nakasubaybay kayo sa ETUlay. Okay? At sana naman na nakakatulong kami sa inyo. No? Alright, Jamaica Anguluan from Banquero Integrated School, Reina Mercedes. Siguro magkaklase to, si Sally at si Jamaica. No? Siguro mag-best friend to. Shinare ni Sally kay Jamaica yung link para mapanood niyo yung session natin. Okay, sixth step. Ano kaya yung sixth step? Alright. Siyempre, doon sa sixth step natin, kailangan natin save as type, Adobe Illustrator. Pipili natin yung save as type natin. Kasi Illustrator nga yung pinag-usapan natin dito. And siyempre, last but not least is we have to select the version and then click OK. Ayan. So, recall natin on saving our Illustrator file, you have to click File, Save or Save As. Anong difference ng save as later on di-discuss natin. Okay? And then we have to choose the folder location and then click Save or Save As, and then write the file name. Again, the file name should be easily remembered. And then Save As type is Adobe Illustrator. And then we have to select the version. Okay? Ano ba yung version na yun? May papakita ko sa inyo. Sige, challenge muna tayo. What is the difference between save and save as? May nakakatanda po ba sa inyo? Sir, yung save po, pag po magsisave ka, yung save as po, pag magsisave as ka. Okay? Yun yung mga common na sagot sa akin ng mga bata mga bata ako na pagka nag-activity kami. Okay? So, sir, bakit po gano'n? Na nag-click po ako ng save, lumabas po save as. Okay? Sir, niloloko niyo po yata ako. Bakit gano'n? Parang pareho lang sila. Actually, somehow,
pareho naman sila. Pero pag sinabi kasi natin na save as, okay, pag sinabi natin save as, maaaring bago yung file natin. Pag sinabi natin bago yung file natin, yun pala yung first time natin magsisave. Tandaan nyo yan, pagka first time pa lang kayo magsisave, ang lumalabas ay save as. Okay? So, it is defined as to save new folder, to save a new folder or to save an existing file to a new place with identical name or another title. For example, meron tayong flash drive. Ano yung flash drive? Yun yung external saving or storage device na ginagamit natin. Always remember, hindi siya tawag na USB. Okay? Yung USB kasi yun yung pinag-insertan ng ating flash drive. Alright? But when we say flash drive or flash disk, flash memory or memory stick or thumb drive, yun yung tinatawag nating secondary storage device na kung saan natin sinesave yung files natin. Okay, going back, if you want to save your work on a flash drive, we have to use save as. Okay? For example naman, may existing file ka na at gusto mong ilipat naman din sa flash drive, you have to click save as then. Halimbawa naman, gusto mo meron kang tatlong folders and you want to create backups of the activities that you're doing or several copies of your activities, pwede ka din mag-save as. For example, folder 1, nandun yung AI file natin. Folder 2, nandun ulit yung AI file natin. Folder 3, nandun ulit yung AI file natin. AI stands for Adobe Illustrator file. So, bakit natin kailangan mag-save as? Para maiwasan natin yung ma-overwrite yung activity natin. For example, ninagawan ka ng teacher mo ng magkaibang artwork. Okay? So, do sa first artwork mo, naganda si teacher mo, pero gusto niya makita yung enhancement, yung before and after. Okay? So, yung before, nakasave na siya. Alright? And then yung after, kailangan mag-rename ka. Kasi doon mo naman ilalagay yung enhancements mo. Alright? Naintindihan mo natin? There you go. Yan. So, pag sinabi natin save, ina-update lang natin yung ginawa nating activity from our file. So, it aims to update the current content of the last stored file. Okay? Naintindihan ba yung difference between the save as and save? Again, sinabi nating save, it aims to save a new folder or activity or artwork to another storage, or kung ayaw nating ma-overwrite yung ginawa natin, kailangan natin mag-save as. And save is to update the existing file na meron na tayo. Okay? Kapag first time kong gumawa ng isang activity, when I click save or save as, anong lalabas? Sige nga. Kung nakikinig nga kayo, anong lalabas? So, ang lalabas doon ay save as muna. Kasi wala pa siyang pangalan. Usually, ang nakalagay lang doon, untitled. Okay? Another. So, laro tayo. Okay? Tignan ko kung natatandaan niyo yung mga Illustrator file na pinag-aralan natin before. Alright? Ayan. So, when you open the Adobe Illustrator, ito yung makita natin. Yan yung pinaka-window ng Adobe Illustrator. Again, I would like to apologize kasi nagkaroon ako ng konting technical difficulty and ayoko kasi i-crack or I don't want to use a cracked version ng Adobe. Bakit? Kasi prone yun sa hacking pagka gumamit tayo ng not licensed file. Prone tayo sa worms, prone tayo sa virus. So, ayokong mangyari yun kasi whenever or pag nagkaroon ng virus yung computer natin, babagal yung computer natin and lahat ng trabaho natin maapektuhan. Okay? So, let's be patient. Hintayin lang natin yung ibibigay ni Department of Education. Nangako naman sila. I-reactivate yan. Okay? So, kung teachers po tayo, don't worry. Just be patient, relax. Everything will be okay. Babalik din yan sa normal. Sooner or later, no? So, itong issue natin in terms of the Adobe licensing. Pero, di ba, libre naman yan eh. So, it's a promise. Kaya, ngayon lang yan, i-replenish lang. Alright? So, sige. Unang tool natin. Anong kulay or anong pangalan? Color red.
Anyone from our learners out there? Sige, kung natatandaan nyo, it contains the file, edit, object, type, select, effect, view window, and help. So that is the menu bar. Okay, right below the menu bar is what you call that. Sige, tingnan natin. That is, tumitingin ako sa kaliwa kasi tinitingnan ko kung yung mga comments ninyo. No? Yan. Natutuwa kasi ako whenever you post your comments, your answers online. Alright? So, the violet one, ang tawag natin dyan is the control panel. Sumunod naman, kung dilaw, ano kaya yan? Natatandaan yan, nandyan yung mga tools na parang toolbox ng isang karpentero, o kaya toolbox ng isang mekaniko. So, pag sinabi natin, nasabi ko na nga actually yung sagot eh. No? Ang tawag natin dyan is the toolbar or the toolbox. Anong makita sa toolbar or toolbox? Makita natin dyan yung mga different tools na magagamit natin sa pag-create ng ating image. Okay? Mahilig ba kayo Mahilig ba kayo manood ng YouTube tutorials? Okay? Challenge ko nga sa inyo eh. This is a challenge, no? I am waiting for those students na ma-feature. If you want to be featured on our ETUlay session, papakita niyo sa aking artwork nyo and then ipapakita ko sa buong Pilipinas yung gawa ninyo. So that's my challenge, no? But if you don't have the computer, don't worry, don't be sad. Hindi ko sir masusunod yung challenge mo kasi magaling man ako mag-drawing kaso wala akong computer sa bahay. Don't worry, mag-drawing ka sa papel. Tatanggapin ko. Okay? So that. Yung kulay blue, anong tawag natin doon sa part na yun? Nagpapakita siya nung menu, or nagpapakita siya ng file name ng ating ginagawang activity. Alright? So, ang sagot dyan ay document window. Ayan. So, next. Next naman, yung color orange. Anong tawag natin dyan? Similar siya doon sa ating control panel. Okay? Ang tawag natin dyan ay properties panel. Yan. So, last one. Ano yan? Yung color green. So, ang tawag natin dyan sa color green na yan ay artboard. So, sa artboard, doon tayo nagdodrawing. Sige, konting game pa. Dagdagan natin. Name that tool. So, nakagawa na kasi tayo before ng mga activities natin, di ba? Gumawa tayo ng smiley or emoji. So, for now, I hope and I guess familiar na kayo dito. Alright? So yan. Anong tool ang nakikita natin sa ating screen ngayon? I'm giving you 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa Adobe Photoshop, okay, ginagamit din natin ito. Meron din siyang ganyan. Okay? Ang tawag natin dyan ay selection tool. Paano ginagamit ng selection tool? For the word itself, it is used to select objects dun sa ating artboard or dun sa ating Adobe Illustrator. Okay? So, selection tool is used to select objects na ginagamit natin or na-draw na natin dun sa ating artboard. And this is similar to our selection tool. Ano kayang tawag sa kanya? Yeah, bigyan ko ulit 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Kung ang sagot mo ay direct selection tool, tama ka. Ano yung function ng direct selection tool? When we use the direct selection tool and then we use to select an object, lumalabas yung tinatawag nating points, di ba? Yung mga points. Okay, para saan yung mga points na yun? Yun yung pwede nating ma-modify yung mga shapes natin. Naalala nyo, gumawa ako ng circle and then I used the direct selection point. Nagkaroon tayo ng anchor paths or anchor points and then I click the upper anchor point and then pinress ko yung delete or backspace na bura and then naging semicircle siya. Okay? So, ibig sabihin, using the direct selection tool, part of the image, especially the anchor point, naselect ko at na-delete ko. Na-modify natin yung shape natin. Okay? Another.
Name that tool. Yan. Ano kaya tool yan? Sir, square po. Sir, rectangle po. Sir, box po. Alright? Sige, bigyan ko kayo ng 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. If your answer is rectangle tool, you are correct. Alright? The rectangle tool, it is used to create rectangle shapes o kaya square shapes. Alright? Yun yung ginagamit natin dyan. Paano natin magiging perfect yung ating rectangle tool into a perfect square even though wala namang perfecto? Alright? Kasi wala namang pong perfect eh. Okay, wag na natin muna halaga ng hugot. Okay? So, if you want to make a perfect square, click the rectangle tool and press Shift and then click on the shape. Okay? Click tayo sa artboard natin para maging perfect rectangle siya. Pag binitawan natin yung ating mouse, doon pa lang natin bibitawan yung ating shift so that perfect rectangle natin. That goes with doon sa ating susunod na tool. Yan. Circle. Egg tool. Naalala ko yung estudyante ko, sir, egg tool po yan. Kasi mukhang itlog. Alright? So, egg tool. No, it's not an egg tool. Pero somehow, sige, I'll accept that. Ang tawag natin dyan ay ellipse tool. So, para sa ellipse tool, we use that tool to create circles, arcs, or oval. Similar dun sa ating rectangle tool, gusto natin magkaroon ng perfect circle, kailangan din natin pindutin yung shift and then click and drag. Bitaw ang mouse, bitaw ang shift so that we can have a perfect circle. Maliwanag? Alright. I hope naging familiar tayo sa mga tools na ipinakita natin. So for our next discussion sa ating week 3, we're going to talk about organize and apply protective materials on finished work. Exciting, right? So for now, okay. Pati muna tayo. Pagpati sa Kalumpit National High School, especially kay Sir Jesse Borja, aming Principal 4. Gayon din sa aking Head Teacher 3 ng TLE. Thank you for allowing me to join this particular event. Alright, so kita-kita tayo ulit next Friday, 10:30 ng umaga hanggang 11 o'clock ng umaga. Ako si Tutor Marco Paulo. Mapapanood nyo ang ating ETUlay session sa ating mga Facebook accounts or sa different Facebook pages such as the DepEd Edtech Unit, DepEd Philippines, and DepEd tayo. Kung hindi nyo naman trip ang mag-Facebook, meron din tayong YouTube. So mapapanood nyo ang ETUlay sessions natin Mondays to Saturdays sa DepEd Edtech Unit and DepEd TV YouTube page. So again, masaya akong muli tayo na sama-sama ngayong araw. Ngayong umaga ng Biyernes, hangad kong lubos ninyong naunawaan ang ating talakayan in terms of illustration. Okay? So, hangad ko na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan, ligtas sa anumang sakit, uminom ng tubig kasi napakainit lagi ng panahon, at tandaan, susulong ang edukalidad sa batang may pangarap. Kaya magsumikap ka at mag-aral na mabuti upang ang mga pangarap mo ay matupad. So sa ngayon, ako muna yung magpapaalam. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na Biyernes. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science.
I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!